Congrats matagumpay, nang na-activate ang system. Mabilis, likhain mo ang iyong kaharian ng kayamanan. Kuikyan. Kuikyan. Gising na. Maghilamos ka na. Pagkatapos maghilamos, sumama ka sa akin sa labor market para maghanap ng trabaho. Sikat ito. Mag-waiter sa nightclub. Diyos ko. Ikaw si Mabenben, bakit napakabata mo? Lumayas ka. Hindi ako bakla. Bilis. Diyos ko. Napakabata. Bumalik ako sa nakaraan. Diyos ko, hindi mo ako dinaya, isang beses na muling pagsilang. Ako, Kuikyan dapat sumakay sa alon ng panahon upang maging pinakamayaman. Umihi muna. Saan ka pumasok? Huwag ka nang maghanap. Hindi naman ako tao. Ano yan? Hindi ka tao. Ano ka? Ang pangalan ko ay Shi Jing Jing. Inutusan ako ng langit na dalhin ang wealth system para magpasalamat sa'yo. Wealth code? Alam ko na. Nasa short drama ako, nakita ko na yung plot na to. Ang ibig sabihin, may golden finger na ako. Susunod, tutulungan mo ba ako maabot ang rurok ng buhay, maging pinakamayaman? Anong ginagawa mo? Ako, sasabihin ko sa'yo, kahit na Diyos ka, pero tayo. Bawal ang physical touch. Anong iniisip mo? Ipinapaliwanag ko lang ang rules. Saan ka nakatingin? Nandoon ang rules. Host Kuikyan, ibibigay ko sa iyo ang 500,000 na puhunan. Kung sa loob ng isang buwan na lugi mo ang perang ito, makakakuha ka ng 5 million na consolation. Pero, kung kumita ka, 10 million? ang 500,000 na puhunan ay kukunin lahat. Pati na ang lahat ng kita mo. Makukuha mo lang ang 1% ng kita. Ibig sabihin, Kung kumita ako ng 100, isa lang ang makukuha ko. tama? Ano ba yan? Sinasayang mo lang ang wealth code ko. Reborn ako. Hindi. Bakit mo ako tinutulungan? Mahina ang kidney ko. Noong nakaraang buhay, pastol ka, nang pumutol ka ng kahoy sa bundok, iniligtas mo ako. Kaya, sa buhay na ito, kailangan kitang tulungang kumita ng 5 million para maging ganap ako at maging immortal. Diyos ka. Bakit pa ako magtatrabaho? Iskan mo na lang sa akin. Ang pagiging immortal ay may proseso rin, okay? Kailangan mong gamitin ang sarili mong pagsisikap upang maubos ang perang ito. Pero, karaniwan, isa-isa lang, dahil ninakaw ko ang ginseng fruit, kaya ang lugi mo ay tig 10 beses. Nasa short drama ka ba? Kung ayaw mo, kukunin ko na yung 500,000. Gusto ko. Sa pagkita, talagang hindi ako magaling, pero sa paglugi, kaya ko. Di ba? Ito ang pangalan ko. Sige, usap tayo. Usap. Saka, paalala lang. Ang pagkalugi na ito ay dapat sa negosyo lang. Hindi pwedeng gastusin sa sarili. Kung hindi, makakakuha ka ng mas maraming penalty. Naintindihan. Sige, sumama ka sa akin para i-activate ang system. Sige, Kuichian? Kuichian. Nangingitlog ka ba dyan? Uy Ben, makinig ka sa akin. Para kang nahuli sa akto. Umalis ka. Bem Wagner. tumahimik ka na. Maliban sa iyo, walang nakakakita sa akin. Hindi rin nila ako naririnig. Huwag kang gumawa ng gulo. Ano ba? Ang ibig kong sabihin, sama tayo. Lumayas ka. Bastos. Hindi sabi ko.
E di nag-activate lang ng sistema? Bakit ang awkward? Anong alam mo? Ang ganitong importanteng wealth plan, syempre kailangan sumipsip ng essence ng langit at lupa. Wala ka pang nakita? Bilis ang system ay na-activate na sa 90%. Halika, gawin mo sa akin ang huling galaw, malapit nang matagumpay na ma-activate ang system. Baba pa ng konti, malapit nang ma-activate ang system. Congrats, matagumpay! Nang na-activate ang system, mabilis, likhain mo ang iyong kaharian ng kayamanan. Ang wealth points ay kinakalkula kada buwan. Kung hindi natapos ang sales task, pagkatapos ng 1 linggo, maantala ng 1 linggo ang settlement. Grabe. Paano ba? Para mawala ang perang ito malugi. Bakit? Wala talagang pumapansin sa talento ko? Ben, ano? Ganito kasi. Nagsulat ako ng short drama script astig, pero walang pumapansin sa talento ko, walang gustong mag-invest sa akin. Script. Sa pagkakaalala ko yung isinulat ng batang ito, walang kwenta. Yung script na sinulat niya pwede na. Oy, sakto. Pakinggan mo nga ito. Yung mga linya sa script ko sobrang artistic ba? Tara. Kahit mataba ka, kahit may wrinkles na sa mukha mo, pero ikaw pa rin ang aking mahal sa puso ko, Maria. Ano? Okay. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba may talento ako? Wala nang pambili ng pagkain. Maglalakad ako. Hoy. Pwede bang hindi ka umalis? Pag hindi ako umalis, ikaw ba ang bubuhay sa akin? Ako ang bubuhay sa'yo. Ben, alam mo ba? Sa mundong ito, maraming talento ang nalilibing. Maraming henyo. Nawawala sa gitna ng tao. Sobrang swerte na mapunta sa ating 201 na shared apartment. Ibig sabihin, ang talento mo hindi malilibing. Anong ibig sabihin? Yang project mo. Invest ako diyan. Itong proyekto mo. Pumusta ako. Huwag kang magbiro, ikaw lang? Mabenben, sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang magduda. Nagloto ako at nanalo ng 500k. Sabihin mo, sapat ba ang 500k? Talaga bang ganyan katiwala sa akin? Lahat ng 500k ibinigay mo sa akin? Oo naman. Hindi naman dahil dito. Kung magpapatuloy ka, tatawag ako ng pulis. Ang ibig kong sabihin, ito rin ang unang pagkakataon ko na maging direktor, mawawala lahat ng pera mo. Kung talagang mawawala lahat, tiyak na ililibre kita ng 2 Boston Lobster. Sige. Huwag ka nang madaldal. Sabihin mo, gagawin mo ba o hindi? Tara. Kahit na sa araw-araw ay mukhang medyo pabaya. Pero pagdating sa trabaho, napaka-responsable. Makakatiyak ka. What? Ben, gusto ko sa'yo itong medyo pabaya kang tao. Ikaw ang sa aking pagtatatag ng negosyo, unang kasama. Isa kang founding member. Kuya Chian, sa tingin ko, dapat pumunta tayo sa junkyard ngayon para bumili ng ilang mga libro tungkol sa paggawa ng pelikula. Kailangan makatipid. Huwag kang magtipid para sa akin. Naintindihan ko. Ang magandang bakal ay dapat gamitin sa hawakan ng kutsilyo. Sa likod ng kutsilyo. Sa talim ng kutsilyo. Pupunta na ako ngayon. Kuya, inom naman. Kuya, uminom ka pa, kuya. Ang galing mo, kuya. Kuya.
Gising ka na? Mayroon akong hindi pa ganap na ideya. Sabihin mo, kaya ba ang hinaharap ay panahon ng AI? Paggawa ng video gamit ang AI? Kaya ba itong sumikat sa buong mundo? Sa tingin mo rin ba kalokohan ito, di ba? Alam ko na, yung tindero, gusto lang akong lokohin na bilhin ang libro niya. Sino ba ako? Sa totoong buhay. Napakatalino ko. Tama si Benben. Pinahahalagahan ko ang iyong kaseryosohan. Oo nga pala. Ito. Ito ay mula sa junkyard. Nahanap kong kayamanan. Mula ngayon, ito na ang susi sa ating kayamanan. Ito na ang sikreto ng yaman natin. Kodak Film, hindi ito estilo ng paggawa ng pelikula noong nakaraang siglo. Sabi ko, worth it tingnan. Sa totoo lang, ang pinakagusto ko dito ay itong libro. Kasi kailangan ko itutok ang buong katawan ko sa trabaho bilang direktor. Plus, ito ang pinakamahal na libro. Kaya Kuya Kian, tingnan mo. Ito na lang ang babasahin ko. Mga agaw ng mura, magpalusot para matupad ang sarili mong plano. Benben. Tama nga ako sa'yo. Benben, pwede bang huwag ka nang maglibot-libot dyan? Huwag kang ma-pressure. I-explore mo ang isip mo at mag-isip ng matapang. Mabenben, sasabihin ko sa'yo, sigurado akong makakagawa tayo ng isang napaka-viral na maikling serye. Kuya Chian, tingnan mo, kamakailan, yung Bad Bad Boy ay sumikat na kung magre-remake tayo. Siguradong kikita tayo ng malaki. Tama na, tama na. Kailangan mong iwanan ang mga bagay na iyan. Magkaroon ka naman ng ambisyon. Gagawin natin, isang bagong uri ng laro, kailangan mong sirain ang nakasanayan. Paano natin gagawin? Si Ultraman laban sa lumilipad na alupihan. Tingnan mo, ito ay isang magandang ideya. Ito ay inobasyon. Ito ay remake na may twist. Ang remake na may twist ay mapapagalitan tayo. At saka, 3 maikling serye pa lang ang napanood ko sa mga diskarte dito. Kung ganyan ka kaalam sa maikling serye, hindi ako kampante na ibigay ang proyektong ito. Benben, ano ang gagawin natin? Ang kailangan natin ay manguna sa bagong panahon ng maikling serye at gulatin ang utak ng lahat ng manonood. Palayain mo ang iyong imahinasyon. Mas balit, mas maganda. Crazy. Kuya Kian, pinagkakatiwalaan mo talaga ako? Sige, subukan ko. Uy, naisip ako ng isa. Sabihin mo ito, amo na mapagmataas na umiibig sa babaeng tagalinis. May potensyal ba? Alam kong hindi pwede. Hindi. Benben, ganito kasi iyon. Ang ideya mo, walang katulad, walang makakapantay. Ang isip ko lang ang hindi sumasabay sa'yo. Sabihin mo sa akin paano mo gustong gawin. Ayon sa plano ko, kailangan natin ng leading man na mas gwapo pa kay Xiao Jian. Iwan niya ang isang mas maganda pa kay Zhao Lili mayamang dalaga. Gusto lang niyang makasama ang babaeng tagalinis sa kama. Sa huli, magkakaroon sila ng 4 na sanggol. Benben, hindi ito basta ganoon lang. Ikaw ang talagang Cameron ng short drama. Kung ganoon, sa tingin ko, itong babaeng tagalinis ay isang malaking paru-paro mula sa langit na nasagasaan ng spaceship kaya nahilo at napadpad sa mundo. Napakatalino ng katarantaduhan niya. Ako mismo ay hindi kailanman makakaisip ng ganitong kalokohan. Kay Benben itong short drama siguradong malulugi. Pagkalipas ng 1 buwan 5 milyon na ang nakamit. Benben, ang talentong tulad mo, tanging ang Big Bang lang ang makakalikha ng Diyos na tulad mo. Kuya Kian, baguhan lang ako. Huwag mong sabihin iyan sa sarili mo. Masyadong matigas ang isip ng mga eksperto. Tanging mga baguhan tulad mo ang makakalipad sa imahinasyon ng short drama sa pagdiriwang ng mga bituin. Kuya Kian,
Sige, susubukan ko. Hindi lang iyon. Mayroon pa akong mas magandang ideya. Ang bida ng seryeng ito ikaw. Gaganap ako bilang leading man. Bahala na. Noong huli, gumanap ako bilang isang bato. Tinalikuran pa ako ng mga tao. Walang anggulo raw. Bamban. Yung babaeng lead noon. Hindi siya marunong pumili. Tingnan mo ang sarili mo. May itsura kang gaya ni Xiao Jianjian. Parehas kayo ng mukha. At mayroon ka pang mas eleganteng aura. Kaysa kay Luo Yundong. Nakaupo ka rito, ikaw ang magiging susunod na superstar ng China. Tingnan mo ang katawan mo. Matangkad at matipuno. Para kang isang sinaunang general. Nakatayo ng may dangal. Sa totoo lang, lagi kong naiisip na ang mukha ko ay parang modelo, bagay na bagay, sa role na CEO. Ang katawan ko ay ginawa para sa wall slam, di ba? Kailangan ko nang gamitin ang Manto AI para magsulat ng script. Sa ganitong paraan, makatipid pa tayo sa bayad sa scriptwriter. Ang script na ginawa ng Manto ay pagmamay-ari ng Manto. Kapag pinalabas ito, tiyak na idedemanda tayo ng Manto. Tiyak na mawawalan tayo ng pantalon sa kakabayad. Ben, masyado kang matalino. Ang pelikulang magwawagi sa Oscar para sa China. Kung wala ka, hindi ko napapanoorin. Ah, tama nga pala. Kailangan ko ring mag-post ng job hiring para mag-recruit ng babaeng lead, cameraman, at iba pa. May mungkahi ka pa ba? Tulad ng utak mo, na hindi naman katalinuhan. Ben, huwag kang magmadali, kumain muna tayo. Hindi ako gutom. Ako ang taya. Bigla akong nagutom. Ben, off. Kapag nagtagumpay ang negosyo natin, tiyak na ililibre kita ng masarap. Ginoong Chian, kapag nagtagumpay ang negosyo natin, tiyak na magrenta tayo ng opisina na maganda ang lokasyon, maalat at maaraw. At may magandang tanawin. Magandang ideya. Ang opisina na ito ay 5,000. Medyo mahal nga, pero sulit naman. Ang ganda ng opisina. 5,000 lang? Si Ginoong Kwe, tiyak na sinusubukan ako. Ginoong Chian, 5,000. Wala tayo niyan. Ginoong Kwe, ganito po. Ayon sa patakaran, maaari kayong makinabang sa subsidy para sa mga outstanding film producer sa pag-arkila ng opisina at tax exemption para sa mga baguhang negosyante sa real estate. 3 taong subsidy para sa mga gusali sa development zone at Mayroon Ding Business Startup Benefits. Yung mga benepisyong sinabi mo, ayaw ko lahat. Hindi na kailangan. Ang mga benepisyong ito ay para sa mga kumpanyang nangangailangan. Ang laki ng pananaw ni Boss Kui. Ben, itong mga mesa at upuan sa opisina natin dapat ang pinakamahal. Nakalaan ang pondo para sa tiyak na gamit. Ang pera ninyo ay para lang sa paggawa ng pelikula. Si Ben, oh. Hindi naman kailangan ang pinakamahal, pero dapat komportable ang mga tao. Ergonomiko, para mapataas ang kahusayan sa trabaho. Ayos sa business logic, aprobado. At saka, computer, camera, printer dapat ang pinakamataas na specs. Para mapataas ang productivity. At saka ang mousepad, tablecloth, at saka ang printing paper dapat ay maipakita ang class ng kumpanya natin. Ayos sa business logic. Aprobado. Kaya Ben, maghanap ka ng Feng Shui Master. Kumuha ng ilang 5 Emperor Coins. Ang mga 5 Emperor Coins na iyon ay dapat mula sa Imperial Tomb para magkaroon ng kapangyarihan. Sa labas, magpatayo ng kusina mula sa 5-star hotel. Kumuha ng 2 chef para magluto para sa kanila. Ah, sige. Yung nahanap ko na green vegetable farm ay magpapadala ng tanghalian sa kanila. Hindi sapat ang tanghalian lang. Dapat 3 beses kumain. Ah, tama. Kaya, solved na ang pagkain. Gumawa ng short drama? Iisipin mo ba na ikaw si Wong Kar-wai? Sandali, kung hindi matapos ang Gen Cao, nagbigay ng benepisyo sa mga retrenched workers. Kung magpapakulit ka pa, pagmumultahin kita ng 5 million na pondo para sa startup. Ben. Napaisip lang ako. Tungkol sa problema sa pagkain. Siguro pagkatapos ng serye ay tingnan natin. Kuya Kian, tama ka. Hindi man lang magbigay ng pagkain? Sira ulo. Bawiin mo ang sinabi mo. Ako? Ang ahas?
ay malapit ng maging Diyos. Diyos? Anong saysay? Diyos! Ang Diyos ay may pagkakataong makipag-date sa isang sobrang gwapong lalaki, si Erlang Shen. May pagkakataong mapunta sa magandang Ice Palace, at may pagkakataon pa na sumayaw kasama si Moon Rabbit Fairy. Tama nga! Si Moon Rabbit Fairy ay binigyan pa ako ng autograph. Itong Moon Rabbit Fairy. Medyo pamilyar. Paano nakita mo rin ba ang Moon Rabbit Fairy? Noong bata ako, araw-araw ko siyang pinapanood mag-transform. Ikaw, nakita mo talaga ang pag-transform ng Moon Rabbit Fairy? Sa totoo lang, nakita na ng baboy na ito. Kayo pala. Anong ginagawa mo? Nakagat ka ng ahas? Oo, Kuya Kian, may nag-comment sa recruitment, sa ilalim ng post para sa lead actress, nag-iwan ng mensahe. Hindi. Mukhang walang utak ito. Sandali. Papuntahin siya agad para sa interview. Sir, ako si New Xiaoyan. 43 taong gulang, 20 taon na akong janitor. Kusina, banyo, palikuran. Kung saan mo gusto, doon ako maglilinis. Ate Xiao yan. Tawagin mo akong Ate Xiaoyan. Ate Xiaoyan. Hindi kami nagha-hire ng janitor. Ang ina-apply namin ay lead actress para sa short drama. Siya ay gaganap bilang janitor. Sir, ang tunay kong trabaho ay janitor. Bawat metro kwadrado, 10 piso lang. Sinabi ko bang walang utak siya? Kami, gumagawa ng short drama. Gaganap bilang janitor. Pareho lang yan. Nasa ilalim ng kamera. Nagpupunas ng sahig. Hindi nga niya alam kung ano ang pag-arte. Pass. Ben, paano mo nagawa yan? Sinabi ko na sa'yo. Kailangan mong talikuran ang mga akademikong dogma. Ano ba ang hinahangad namin? Ang natural na pag-arte. Gusto nating gumawa ng pelikula na puro hindi profesional na aktor. Naiintindihan mo ba? Ito ang paraan para masira ang mga nakasanayan. Ate Xiao yan. Ito ang sitwasyon. Nagsushoot kami ng drama. Hindi siya nagbabase sa metro kwadrado. Bawat episode ang bayad. 2,000 bawat episode, okay lang? Ang isang baguhang aktor ay humihingi ng 2,000? Iyan ay panloloko. Naril, Hindi pwedeng. Hindi makatarungan ang presyong ito. Hindi lang janitor, kailangan mo ring makipagrelasyon sa batang CEO magkasintahan. May bed scene ba? Ate Xiao yan mag-alay para sa sining iyan ay marangal iyan ay dakila. Kung gayon, sir, bibigyan kita ng 3,000 bawat episode? Oo, hindi. 5,000 bawat episode. Ganito kasi yan Ate Xiao yan. Kami naman, kumpanya kaming may puso. bibigyan ka namin ng pera. Bigyan mo ako ng pera yung CEO. Hindi naman pangit. Pangit ba ako? 5,000 bawat episode. Hindi na pwedeng bawasan, ha? Ininsulto niya ako. Ate Xiao yan paano kung 5,000 bawat episode? Sige, amo, pirmahan na ang kontrata. Babala. Naabot na ang pinakamataas na presyo. 5,000 bawat isa sige, deal na ilipat ko na sa'yo ang pera ngayon. Kuya Kian, mas mabuting tumingin pa tayo ng iba mga resume ng aktres, tama ba? Ito na, tingnan mo siya. Ito ay ang magiging best actress sa hinaharap. Na-transfer na, Ate Xiao yan. Nakakita lang ako ng hindi nagbabayad ng sahod. Ngayon lang ako nakakita ng nag-advance ng sahod at buo pa, amo. Gusto mo bang gumanap ako bilang anong uri ng misis ng CEO? Ay, gumanap ba ako? Nang naka-nurse uniform? O naka-uniform? Ganito kasi Ate Xiao yan. Kami naman,
Hindi namin nililimitahan ang iyong estilo ng pag-arte. Maaari kang umarte sa gusto mong paraan. Basta huwag mong sundin ang script, kahit na gawin mo ang iyong sarili. Na maging Voldemort ay okay lang. Hindi namin aapektuhin ang paghahangad mo sa sining sa pag-arte. Amo, pirmahan na ang kontrata. Kuya Kian, pakiusap ko sa'yo. Lahat ng bagay isipin muna bago gawin. Tama-tama, isipin muna. Halika, pirmahan na ang kontrata. Isipin muna. Amo, tiwala ka lang. Gagawin ko ito ng maayos, abangan mo. Ate Xiaoyan, binabati kita na balang araw ay maging isang mudslide sa mga short drama. Tama ba? Sama-sama tayong pupunta sa Starlight Awards. Salamat, Amo. Gising, anong ginagawa mo? Hindi lang ikaw ang direktor ngayon. Ikaw pa ang bida. Para sa buhay, kaya kong tiisin. Pero kung iniinsulto mo ako, hindi pwede. Ganito kasi yan, alam ko ikaw, ay isang direktor na may artistic pursuit sa daang ito ng sining. Bibigyan kita ng 100,000 piso para sa pelikulang ito. Kung hindi mo gagawin, tatawag ako ng iba. Pero balik tayo. Para sa sining, desidido akong ialay ang sarili ko. Pera, muna. Sa palagay ko, okay lang din na bigyan siya ng 150,000. Pagkatapos magkaroon ng 5 milyon, bibili ako ng mamahaling suit, kakain ng candlelit dinner. Bakit ko iniisip na kumain ng hapunan kasama ang ahas? Hindi ba ako ang magiging hapunan niya? Hindi. Camera 1, handa na. Camera 2, handa na. Record 3, 2, 1, go. Cut. Ang sarap maging direktor. Tama ba, Madirek? Kiange. Ben, usapang seryoso, bukas, magsisimula na ang shooting ng drama natin. Ito ang kauna-unahang drama ng kumpanya natin. Siguraduhin mong mataas ang kalidad. Libo-libong salita. Huwag mong tipirin ang budget. Siena, Chiange. Ito. Oo nga pala yung script na binago ni Xiaoyan. Tingnan mo. Naku, mas grabe pa ito kaysa sa ginawa ko. Hindi, Chiange. Ito, pwede ba ito? Benbenoch. Ah. Ako ay isang baguhan tungkol sa script, ikaw ang bahala lahat. Kiange, salamat ha. Hindi nga ganito katiwala sa akin ang nanay ko. Salamat. Nakita mo ang taba kong perlas. Siguradong sa mundo ng pelikula. Magniningning ako ng kakaiba. Sa Walk of Fame. Talagang maiiwan. Ang aking mga bakas ng paa. Si. Pag-ibig ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Umakyat sa bundok ng mga espada. Magsumikap ka. Bumaba sa dagat ng apoy. Walang pagsisisi. Dagat, puro katubig. Julieta, akin. Julieta. Juliet. Nagpe-film tayo ah. Huwag kang gumalaw, okay? Ganito lang ah. Mamaya, makipagtulungan ka lang sa amin, okay na. Halika, lahat ng departamento, maghanda. Magsisimula na tayo mag-film. Sa kaibuturan ng aking kaluluwa, may isang boses na sumisigaw ng pangalan ko. Parang pinakamalambing na musika. Palagi kitang hinihintay. Mahal kita. Asawa, ang galing mo. Isang pagsilang. 4. Asawa, mahal kita.
Iiwan ko ang mundo para sa'yo. Cut. Tapos na. Ang ganda ng pagkakagawa ng eksenang ito. Ang bobo ng kwento, pangit ang linya. Ang tigas ng acting, walang kwenta. 3 araw online, 30 pub lang manonood. Talo na tayo sigurado. Kuya Kian, pasensya na. Pinalugi kita ng sobrang pera. Ben, wag kang makonsensya. Alam ko. Ikaw ang kameron ng short drama industry. Kasalanan ko. Pinilit kong maging maganda ang kalidad ng pelikula, walang natira para sa promotion. Kasalanan ko. Kuya Kian, ipinagtatanggol mo pa ako. Pero pinagalitan ka ng marami dahil sa akin. Lahat ng manonood na yan, hindi nila alam kung ano ang tunay na pag-ibig. Ano ba ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay walang edad, walang mayaman o mahirap, at walang kasarian. Kuya Kian, sige. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng biguin ang expectations ni Kuya Chian. Direk Ma, ang ganda ng short drama natin. Bakit 5 lang ang likes? Hindi dapat. Ay, Yanji. Sinabi ni Amo Kui na dapat pagandahin ang kalidad ng paggawa ng pelikula. Kaya, ginamit lahat ng pera para sa pag-shoot. Walang pera para sa marketing. Bossing Kuai ay isang mabuting tao. Hindi pa nagsisimula ang shoot, binayaran na niya ako ng buo. At saka, sinunod niya ang script na binago ko. Sa unang pagkakataon, binibigyan ako ng ganitong halaga. Siguradong tutulungan ko si Amo Kui. Ano bang matutulong mo? Hoy, Director Mo? Ako si Yan Yan, yung naglilinis sa bahay niyo. Naalala mo pa ba ako? Hoy, Director Gang ba? Ako yung nag-scrub ng inidoro niyo, si Yan Yan. Director Kai ba? Ako yung nag-mop ng sahig niyo, si Yan Yan. Kailangan niyo talagang tulungan si Amo Kui. Kumusta? 10 taon akong naglinis sa Shuzhen. May WeChat ako ng lahat ng malalaking direktor. Tiyak na makakatulong ako kay Amo Kui. Pwede pala yun? Sus, pwede pala yun. Umabot na ng 5,000 ang likes. Ben. Alam kong responsable ka. Walang problema. Mag-summary tayo ng natutunan. Tara, sama kita sa midnight snack. Sa Lunes ng gabi magsasettle sa system. Kailangan ko nang mag-pre-celebrate. Sige, pagkatapos ng ilang rounds ng inuman, bibigyan ko siya ng surprise. Sige, lakad na. Tara. Dito, Ben, tagay muna. Bakit ba sobrang saya ni Amo Kui? Amo Kui, alam mo na ba? Alam mo na. Yung likes na sinasabi mo, Wala yun. Yung likes nga, tingnan mo, wala pang 3 oras. Umabot na sa 5,000. hindi nga. Kian, huwag kang ma-excite. Ben, hindi ko na kaya. Ako. Kailangan ko pumunta sa ICU. ICU. Hindi. Ikaw, huwag kang ma-excite. Ganito, tutulungan kitang mag-CPR. Stop. Kian, tingnan mo. Wala pang 2 minuto, umabot na sa 8,000 ang likes. Ben. Chian, gising ka na. Ben. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Kian, huwag kang ma-excite. Ganito kasi iyon. Si Xiaoyan kasi, dati sa mga bahay ng maraming malalaking direktor, naglinis siya ng banyo. Kaya mayroon siyang WeChat nila. Inimbita niya ang mga direktor na iyon para tulungan tayong mag-promote. Kaya natural na tumaas ang traffic natin. Sa tingin mo, tayo ba? Ang dami nating magandang karma noong nakaraang buhay? Ang dami ko yatang magandang karma. Sa pagninegosyo, nakatagpo pa ako ng ganitong uri ng tagapaglinis. Ben, sa tingin mo, bakit si Xiaoyan napaka-effort niyang tulungan tayong mag-promote?
Chian, kung may sisihin, ikaw lang ang may sala. Masyado kang mabait sa amin. Kung hindi kami magpapakatapat, parang hindi na ako tao. Langit, lupa. Bigyan mo ako ng himala. Sobrang inis ako. Ang mga ekspertong ito sinasadyang kontrolin ang opinyon ng publiko, kaya nitong mga nakaraang araw wala kaming kahit isang like at marami kaming natanggap na negative feedback. Malapit nang makuha ang 5 milyon ko. Bembeno. Okay lang, ang ginto maaga o huli, kumikinang din. Hindi tayo pwedeng ganito. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Ben may isang kasabihan na maganda. Kung para sa iyo, darating din. Kung hindi para sa iyo, huwag pilitin. Manatiling kalmado. Huwag masyadong seryosohin. Ganito. Bibilhan kita ng paborito mong pagkain. Xiaoyan Yung, hindi namin alam kung sinong eksperto ang na-offend namin nitong nakaraang panahon. Wala kaming kahit isang like at marami kaming negative feedback. Handa ang isang lingkod na mamatay para sa kanyang kaibigan. Huwag mag-alala. Gagamitin ko ang pinakamalaking network ng aking mga kaibigan. Ano? Sinong sikat na influencer? Yung mga kaibigan ko sa square dancing. Tara, Ben, kain. Ben, tingnan mo, sobrang bigat ng loob mo lately. Kumain ka ng masustansya. Bukas na ang araw ng bayaran. Makukuha ko na ang 5 milyon. Ang baba ng data. Paano ako makakain? 500,000 likes. Kiange, kumita na ang serya natin. Hindi na tayo lugi. Diyos ko, langit, lupa, nagkapera pa itong drama? Nagbago na ang comments, tingnan mo. Sa harap ng tunay na pag-ibig, ano ang edad? Ano ang trabaho? Ang mga babaeng Chino, masyadong maaga sumuko. Itong Ali, naglilinis, nag-iisa, pero matatag. Walang ginakaw, walang inagaw. Kung para sa pera, na pumapayag sa casting couch, mas mabuti pa siya. Puro mga ordinaryong tao. Ang ganda talaga ng seryeng ito. Dapat suportahan. Ang mga komentong ito, sila ang totoong magagandang boses ng China. Tama ang pananaw, puno ng kabutihan. Nagiba na rin ang rating sa PEA. Biglang kumita ng daan-daang libo. Paano ko ito biglang mawawalan? Kiange, kailangan nating matuto sa karanasan. Sige lang, tuloy-tuloy. Nalilito ka na sa sobrang saya? Anong lugi? Hehehe. May nagsisend pa ng gifts. Tingnan mo itong malaking paputok. Mas masaya pa kaysa sa Chinese New Year. Hindi pwede, Ben. Bakit ang reputasyon natin biglang naging maganda? Tulungan mo akong malaman kung bakit. Ginoong Xian, nahanap ko na ang dahilan. Wala yon. Amo Kui, isang big shot sa showbiz. Ang mga kaibigan ko sa square dancing, libre kang pinopromote. Bakit nila tayo tinutulungan? Ng libreng promotion? Dahil maganda ako. Sa mundo ng square dancing, ang reyna ng square dancing. Ako ang fighter sa paglilinis. Sila ay sobrang humahanga sa akin. Alam nilang naapi ka, kaya galit na galit sila. Meron silang grupo ng mga security guard, grupo ng mga courier at food delivery, at grupo ng mga manggagawa na libreng nagpo-promote sa'yo. Maam Xiao yan. Hindi naman sila ganoon kasipag sa pagpopromote, di ba? Sabi ko, ang kumpanya ni Amo Kui ay mas maliit pa sa kubeta, pero si Amo Kui ay mabait na tao. Bago pa man magsimula ang shooting, binayaran na niya ang buong halaga ng maaga. Maam Xiao yan. Kulang ka ba sa trabaho? Amo Kui, ikaw lang ang nakakaintindi sa amin. Alam mong mahirap ang panahon ngayon. Mahirap makahanap ng trabaho. Amo Kui, huwag kang mag-alala. Siguradong tatawagan ko ang mga tao sa subdivision para mag-like sa'yo at mag-promote. Maam Xiao yan. Bakit mo ba ginagawa itong sobrang pagtulong sa akin?
Kung matapos ka na sa shooting at nakuha mo na ang bayad, sumayaw ka na lang ng square dance mo, okay? Ay, amo Kuy, napakabait mo naman. Binayaran mo kami ng maaga ng buo. Tingnan mo, siguradong mas magiging maganda ang kumpanya mo kaysa sa Olympics. Mas malaki, mas malakas, at mas maganda. Sa oras na yon, tutulungan pa kita sa paggawa ng serye. Tutulungan kita maglinis. At sasayaw ng square dancing kasama kita. Kung gagamitin kita sa pag-arte, paano pa ako malulugi? Amo Kuy, ang serye mo napalabas na at napanood. Salamat ha. Amo Kuy, masyado ka bang masaya? Gagawan kita ng CPR. Si. Sabi ni direk mo, tinulungan ka lang niyang patayin. Ilang mga direktor ng short drama na walang kwenta, tinulungan kang patayin. Ilang mga kakumpetensya lang, nakapasok ka sa ranking dahil sa sarili mong kakayahan. Ako, Oy, LV Guo short drama ba ito? Ganito kasi. Nakikiusap ako sa inyo. Pwede bang tanggalin ang short drama ko? Mula sa ranking? Imposible yan, dahil ang ranking namin ay, batay sa likes, comments, automatikong kinakalkula. Ang dominant CEO mo, na umibig sa tagalinis. Ang pinakasikat na short drama ngayon. Ay, pero. Ito. Na-detect ng system. Lumalabag ka sa normal na proseso ng negosyo. May penalty. Bigyan ka ng 500,000 pondo para sa negosyo. Pero isa akong taong matapat. Isusumbong ko. Ang nanginibabaw na punong ehekutibong opisyal na umibig sa tagalinis. Ito ay isinulat ng Manto AI. Sige, sandali lang. Titingnan ko. Okay lang. Na-check na namin. Hindi naman masyadong related sa Manto AI. Pero, Sabi ng analysis ng Manto AI, ang script ay gawa-gawa lang. Ang mga linya ay walang kwenta. Ang relasyon ng mga tauhan ay magulo. iminumungkahi na ang scriptwriter. Magpa-check up sa mental hospital. Oy. Ate Xiao yan, maraming nabago. Kuya Kian, Ang short drama namin. ay napili bilang Best Story sa Konghua Award. Ang traffic ay pataas ng pataas. Konghua Award. Ay, dahil ba? Nakakasakit sa mata. Ay, dahil nakakabilib. Tama. Yung eksperto. Inaapi pa ba tayo ng eksperto? Kayo ang aking huling pag-asa. Yung mga eksperto, dahil sa pagbili ng trolls at paninira sa amin, ay na-report. Yung mga short drama na ininvesta nila, lahat ay inalis. Talagang may mata ang Diyos. Diyos ko. Oy, binata. Anong problema mo? Lolo, hindi mo alam. Ang kumpanya ko kumita ng 1 million. HMP. Nagmamayabang lang. Oy. Nagtagumpay sa negosyo si host Ku Kian. Nakatanggap ng 14,360.32 pesos. Mas mababa pa ang kinita ko kaysa sa sukli ni Mabenben. Hindi ko inaasahan. Na kahit ang pagkatalo na panalo lang ay hindi mo magawa. Kasalanan mo? Kasalanan mo lahat? Hindi na ako makakaakyat bilang immortal. Ang landas ko tungo sa pagiging immortal ay bigo. Hindi ko na makikita si Kuya Erlang Shen. Hindi ako makakatira sa palasyo ng buwan. Hindi rin ako makakasayaw kasama si Diwata Jade Rabbit. Nagpractice ako ng 500 taon. Hinintay ko lang ang araw na ito. Kahit hindi ako umakyat. Dito na lang ako. Mayroon ding Diwata Jade Rabbit sa mundo. At ako naman. Kaya ko. Dahil hindi nawala ni host Kukian ang 500,000, ngayon, nadagdagan ang pondo ng negosyo sa 50 million. Ang conversion ratio ng yaman ay 1,1,000. Ang kita mula sa nakaraang negosyo ay idadagdag pa rin sa pondo ng negosyo. Ibig sabihin, kung mawala ko ito, magkakaroon ako ng 500 million.
Tama nga, ang oportunidad at panganib ay magkasama. Sa pagkakataong ito, siguradong matatalo ako. Ang landas ko tungo sa pagiging immortal ay nakasalalay sa iyo. Walang problema. Ang tao ay bakal, ang pagkain ay bakal. Ginoong Kian. Star Avenue. Pumunta ako para magpirma ng fingerprint. Sabi nila ako ay Cameron ng Short Drama World. Huwag kang mag-alala, nandito ako sa susunod na pelikula. Siguradong kikita ka ng sobra. Ganun ba Ben? Ang susunod kong pelikula, gagawa ako ng isang pelikula, sa iyong kasalukuyang kasikatan, sumama ka sa akin, bilang art director. Ang sahod ko sa iyo ay tataas 10,000 bawat minuto. Sige, maglakad-lakad lang sa set. Magsalita ng ilang salita at kikita ka na. Mas madali kaysa sa direktor. Tama. Sa pagkakataong ito, gagawa ako ng isang malaking pelikula investment na 50 million. Ngayon itinuturing akong isa sa mga nangungunang artista. Hahanap ako ng mga eksperto sa industriya. Ben, makinig ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang hahanap. Hindi na kita aabalahin. Isa lang ang gagawin mo. Maglaro ng video games. Hindi yata tama. Ano tawag mo dyan, pagre-relax ng isip, maghanda, para sa susunod na laban? Laro? Requirements sa pag-hire ng crew. Hindi kailangan ng film degree. Mas gusto ang galing sa lansyang, walang kailangan na karanasan, malaking sahod. 7 insurance at 2 pondo. Ang galing mo talaga. Napakagaling na requirements. Naisip mo yan. Ano ba yan, sumusumpa ako? Kung sa pagkakataong ito, hindi pa ako nalulugi, Eddie. Miss Shi Jingjing, hindi siya makakaakyat, hindi mapapakasalan si Erlang Shen, at saka hindi makakatira sa Marangyang Ice Palace. Naku, napakasama ng sumpa mo. Pero napansin ko, ang tunay na Panginoong Erlang, hindi naman ganun kagaling. Medyo gwapo lang ng konti. Malinis ng konti. At mahusay mag-alaga. Stop! Mas mabuting umalis na ako. Talaga namang karapat-dapat si Ginoong Kian. Hindi nagmamalaki o sumusuko angas. Naku, Kuya Tian, paano mapapalapit ang magandang babae sa iyo? Kumikita ka na ngayon. Dapat bumili ka rin ng ilang mamahaling damit. Gusto ko naman, hindi pumapasa ang sistema. Sabi ng lola ko noong bata pa ako. Ang pagiging masipag at matipid ay kayamanan. Ang suot mo ay hindi angkop. Kapag makikipagkita sa kliyente, makakapag-usap ba kayo ng maayos? Ay, sistema ng yaman. Biglang nagpakita na naaprubahan na. Ben, bigla kong naisip na tama ka. Tamad at matakaw, madaldal at plastic, gumagawa ng dahilan. Ikaw talaga. Kailangan kang matulad sa akin. Magpagawa ng ilang suit. Ben, kamakailan, nagtatrabaho ako. Gusto kong kumuha ng Audi. Ano sa tingin mo? Nagpapakita ang sistema. Hindi naaprubahan. Hindi bagay ang Audi sa iyong katayuan. Kung mag-Audi ka papasok at pauwi, akala ng iba, kami ay isang amateur na grupo. Kailangan mo ng high-end na kotse. Halimbawa, Lamborghini, Ferrari, Kaishukun. Kahit hindi ito sasakyan, pero malakas ang hatak at hindi ko ito ginagawa-gawa. Sabi sa Dream of the Red Chamber, magandang sasakyan sa lakas. Sundo ako, hatid sa sikat. Nagpapakita ang sistema. Naaprubahan na. Ben, ikaw talaga ang aking wolong. Mataas na bila. Mataas na villa, magrenta ka na lang sa malapit para mas madali sa iyong pagpasok at pag-uwi at para mapamahalaan mo ang kumpanya. Nagpapakita ang sistema. Naaprubahan. Ben, ikaw talaga ay talento. Kailangan ko pa ring sundin ang pamantayang ito, maghanap ng Feng Shui. Xiaojiao, matagal na tayong hindi nagkita.
Gusto kitang maging direktor. Ben, patayin mo ang ilaw. Akala ko gusto mo. Ako ay nag-aral ng medisina. Para maging direktor ako. Anong biro ito? Dahil nag-aral ka ng medisina, alam mo ang istruktura ng katawan ng tao. Yung pelikula ko, kailangan tumugma sa istruktura ng katawan at galaw. Pagkatapos kong graduate, hindi na ako nagtrabaho. Palagi akong umaasa sa magulang. At saka, maraming nag-aaral ng medisina. Anong nakita ninyo sa akin? Ang nakita ko sa'yo. Una, dahil mahirap ka, kaya mong mag-isa. Pangalawa, ay yung pagiging seryoso mo. At pagpupursige. Yung sahod. 10,000 bawat buwan. Para pala. Ibibigay ko ng maaga sa'yo. Ben, patayin mo yung ilaw. Patay na, patay na. Sa tingin ko, tama na yung mood. Bukas, pumasok ka na. Mayroon akong sina Xiaojiao at Ben, dalawang tambay na yan, bilang kanang kamay ko. Hindi ba malulugi ang kumpanya? Hindi ba mabilis malugi? Oy, huwag sumingit sa pila. Director Liu. Ikaw rin ba ay nag-a-apply? Narinig ko, maganda raw ang benefits ng kumpanyang ito. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano sa kumpanya. Anong klaseng walang kwenta ka? Mangahas ka bang compete sa akin para sa parehong posisyon? Ay, Director Liu, ay hindi ko inaasahan. Yung isang malaking direktor na tulad ninyo ay mag-a-apply din? Halika, kayo muna ang interviewin namin. Sir, ito ang resume ko. Iyon. Anong ginawa mo dati sa film company? Utility. Sige. Ganyan na lang. Hoy, saan ka pupunta? Bukas, pumasok ka na. Sweldo 5,000. 7 insurance at 2 pondo. 2 araw na pahinga. Kung kumita ang pelikula, may commission din. Salamat, sir. Hoy, bakit ka lumabas? Graduate ako ng American Film Institute. Hindi ako pumasa? Ikaw na extra lang? Papasa ka? Direct Liu. Bukas, sasabay ako sa'yo sa kumpanya. Para mag-process ng resignation. Hindi naman utility ang gagawin mo? Maging director. Ikaw? Kuya Kian, bagamat sang-ayon ako sa pagpili mo ng tao, pero si Wang Xiaojing, graduate lang siya ng Culinary Vocational High School. Palagi siyang utility sa set. Hindi pa siya naging director. Ben naman. Ito ang hindi mo alam. Si Wang Xiaojing, totoo na hindi pa siya naging director, pero sa set, ginawa niya lahat ng trabaho. Bawat posisyon sa set, pamilyar na siya. May kakayahan siya maging overall director. Pero si Xia Yao ay director din. Hindi naman sila mag-aaway. Huwag kang mag-alala, sila dalawa ay magkasama, kaya tiyak hindi sila mag-aaway. Isang production, 2 pangunahing direktor. Hayaan silang mag-away sa loob. Alam ko, sa paningin ng marami, kayo ay mga walang kwentang baguhan. Pero sa paningin ko, kayong lahat ay mga henyo. Kahit na kayo ay walang gaanong karanasan sa trabaho, pero handang sanayin kayo ng kumpanya mula sa simula. Ano ang gagawin natin? Gagawa tayo ng isang pelikulang animasyon na hindi pa nagagawa. Sisirain natin ang hadlang ng karanasan at lilikha ng bagong daan.
Kung magtatrabaho kayo ng maayos, ipapangako ko, hindi kayo pababayaan ng kumpanya. Sino man sa inyo, Magsimula na tayo. Simulan na, simulan na. magaling. Kitang-kita ko, napuno kayo ng sigla. Ngayon ang unang araw ninyo rito, kaya't team building at kain muna. Kain. Okay lang. Bukas na lang magsimula, pareho lang. Hindi, bukas pupunta tayo sa sementeryo ng mga bayani. Ha? Ano? Alam nyo ba, ang buhay na mayroon kayo ngayon, hindi ba ninyo alam kung saan nanggaling? Dahil sa mga nauna na naglatag ng pundasyon para sa atin, kaya natin, nagkaroon ng ganitong magandang buhay, dapat tayong magkaroon ng pusong nagpapasalamat. Ang galing ng sinabi ni Amo Kui, kaya sa makalawa na lang tayo magsimula. No, hindi pwede sa makalawa. Pagkatapos nating umakyat sa bundok, sasakit ang buong katawan natin, kaya tiyak kailangan nating magpahinga ng isang araw. Sa susunod na araw na lang. Mas hindi pwede. Sa susunod na araw ay Sabado. Sabado pahinga, Linggo. Uy, Kuya Kian. Actually, pwede naman tayong mag-overtime sa linggo. Tama, pwede tayong mag-overtime. Overtime sa Linggo. Overtime sa Linggo, ang mga nag-o-overtime sa Linggo ay mga kanser, mga bastos, kailangan silang tanggalin. Sinasabi ko sa inyo, sa aking kumpanya, hindi pinapayagan ang overtime sa weekend. Narinig nyo ba? Opo. Ang Lunes ay Ghost Festival. Ang Ghost Festival ay isa ring legal holiday, kaya dapat magpahinga rin. Ghost Festival sige, sa sistema ay okay na. Sige, ganyan na lang, magpahinga rin sa Lunes, tapos na ang meeting kain tayo. Presidente Kui, ikaw ang pinakamahusay na amo na nakilala ko. Kain tayo. Sa lahat. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga susunod na trabaho. Ang inyong susunod na trabaho ay manood ng pelikula. Ha? Manood ng pelikula sa trabaho. Hindi ba mabawasan ang sahod? Para makagawa ng magandang pelikula, kailangan niyong panoorin kung ano ang itsura ng magandang pelikula. Tama ba? Tama nga pala. At kailangan gumamit ng iba't ibang medium ng playback para panoorin, para makita nyo ang pelikula sa iba't ibang screen kung ano ang laman. Pero maraming pelikula, kailangan mag-subscribe. Pagkatapos mag-subscribe, may bayad pa rin. Sa cellphone manood, kailangan gold member. Sa TV manood, kailangan platinum member. Sa tablet manood, kailangan diamond member. Saka, panoorin ang magagandang eksena ng maaga, mababayaran pa rin. Panoorin ang dulo. Ano pa ang bibilhin? Ang advanced screening ticket. Simple lang lahat, ire-reimburse. Ngayon, pwede na tayong manood ng sine. Sabi ng system, wala kang tamang direksyon sa trabaho o kaya parurusahan ka ng 1,000,000 pondo para sa startup. Hoy, sandali lang. Sige, lahat. Pagkatapos nating manood ng sine, kailangan nating alamin kung ano talaga ang gusto ng manonood. Gagawa tayo ng isang kwento. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mula noon hanggang ngayon. Sa loob at labas, mga halimaw at demonyo, sumasaklaw sa silangan at kanluran, kumakalat sa Asya at Europa. 5,000 taon, sa buong sansinukob. Kailangan din nating isama ang pagmamahal ng pamilya, pag-ibig at pagkakaibigan, pagmamahal ng guro at estudyante, at pagsinta. Sa madaling salita, isang salita. Ang lahat ay nagkakaintindihan. Masyadong maraming elemento. Mawawala ang tema. Ang multi-element na pahiwatig para makakuha ng mas maraming manonood. Pero sige. Naniniwala ako sa'yo. Tiyak na makakagawa kayo ng isang napakagandang kwento. Tulad ng kay Benben, yung istorya ng isang CEO na mayabang na umibig sa janitress dahil sa word of mouth, gumawa ng ibang bersyon ng aking sarili. Ano na ang sabi ng system? Approved. Sabi ng system, ang 1,000,000 pondo para sa startup, hindi na parurusahan. Oo nga pala, Xiaojing Xiajiao. Sa pagkakataong ito, ang pelikula ng kumpanya ay ipagkakatiwala sa inyo. Kayo dalawa ang may pananagutan. Gagawa tayo ng isang pelikula na katulad ng Lord of the Rings. Tayo. Kami. Siyempre naniniwala kami sa kakayahan ninyong dalawa. Presidenteng Kui. Ikaw, Presidente Kui. Kuya siya, kung gayon, abalahin ko kayo. Mamadaliin na mag-isip ng plano, mas mainam bukas. Magkaroon na lang ng rough idea, para makapag-usap tayo agad. Ang gandang kwento na ito. Kami lang dalawa ang aasa. Baka medyo mahirap. Mag-isip tayo ng paraan. Naisip ko na. Ang mitolohiyang classico na Fierce Stirs the Sea. Bihira ang gumawa niyan. Ang pag-steer ng dagat, baka masyadong ordinaryo.
Kung mag-stir, gawin nating malaki. Paano ang palasyong wuksya? Okay ang palasyong waksya. Oy, bakit nag-overtime pa kayo? Nag-aalala kami. Hindi matatapos ang trabaho. Ang 996 ay hindi blessing. Gusto naming maging kakaibang empleyado. Sinong mag-overtime, sisibakin ko. Kung talagang hindi matapos, ano ang gagawin? Tama. Ang mabagal na trabaho ay maganda ang resulta. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi maabot ang mataas na pamantayan, ako, quick yan, mas gugustuhin pang hindi kunin. Umuwi na kayo agad. Bawal mag-overtime. Ay. Ay, Xiaojing. May coffee shop sa baba. Hindi tayo mag-overtime. Punta tayo doon uminom ng kape. Tara na. Presidenteng Kui. Ay, Presidenteng Kui. Ito ang unang draft ng script namin. Tingnan mo, tayo naman. Mag-set ng malaking direksyon. Sige. Masyado bang mabilis? 3 araw mo lang natapos. Ito ay draft pa lang. Ay ganyan ka, Xiaojiao. Sa susunod, ang mga bagay na ito, ikaw na ang ganap na responsable. Huwag mo nang ipakita sa akin, ikaw na mismo ang responsable. Ako. Naniniwala ako sa'yo. Tama nga pala. Anong pangalan ng pelikulang? Sabi ni Xiaojing, ito ay tinatawag na Woza na nagkakagulo sa Waksha Palace. Pero sa tingin ko, yung Amerika sa likod nito, baka magdemanda eh. Ang ganda ng pangalan na ito. Gamitin natin yan. Hindi, Boss Kui. Baka malaki ang malulugi natin. Mas maganda yon, hindi. Ang ibig kong sabihin ay, tawagin na lang natin ito na Huoja na nagkakagulo sa Wuxia Palace. Sina. Hoy, kuyak yan. Napansin ko. Kamakailan, si Wang Xiaojing. At itong si Xia Jiao, silang dalawa pagkatapos ng trabaho, lagi silang nasa loob ng coffee shop. Nagsusurf sa internet. Now date. Pero ito ay nakakaapekto sa productivity sa trabaho. Ben hindi, sinasabi ko sa'yo. Ang kumpanya natin ay nagpapahintulot ng magkasintahan sa trabaho. Ito ay dahil ito ay naaayon sa pagkatao at sinusuportahan ng bansa ang patakaran ng gobyerno para sa development. Isipin mo ang birth rate ngayon ay bumababa, di ba? Yung population crisis ay seryoso ba? Baka naman masyado akong conservative. Ganito, Ben. Bukas sa kumpanya gawaan mo ako ng gym. At magtayo ng beauty salon. Tingnan mo, hindi mo alam, di ba? Paghubog ng katawan, pagpapaganda ng itsura. Ang pag-ibig ay nagpapalabas ng dopamine. Sa katawan nagpapataas ng productivity. Naiintindihan ko na. Ang mga benepisyo ng empleyado ay tumaas, ang productivity ay tumaas. May punto. Gagawin ko na agad. Kumuha pa ng ilang fitness trainers beautician, tumaas na naman ang gastos. Kung magde-date ang lahat sa oras ng trabaho, tiyak na makakaapekto sa trabaho. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha ko ang 200 milyon. Wow! Ako, 999 taon nang hindi pa nagka-love life. Yung dopamine na sinasabi mo parang mas nakaka-addict kaysa sa mahiwagang gamot ni Taishan Laojun, mas nakakabighani. Tanungin mo ako, hindi pa ako nagka-love life, naging simplang ako. Ay nako! Gusto ko ring subukan bago maging immortal. Kapag naging immortal ka na, makikipag-date ka kay Erlang Shen. May sinabi ba si Boss Kui? Paano babaguhin? Si Boss Kui ay si Amo Kui. Siguradong siya ay isa sa milyong magaling na amo. Wala siyang binigay na mungkahi. Sinabi niya na ako ang bahala lahat, huwag na siyang tanungin. Dapat tayong magtrabaho ng mabuti para mailabas ang pelikula sa summer break. Tama. Tara. Kumikita ang kumpanya ng marami. Ako mismo, mahigit 10,000 lang ang kita. Mayroon bang amo na kasing dukha ko? Sa mga baguhan na ito sa industriya, sa settlement na ito, tiyak na malulugi ang kumpanya ng todo. Sa oras na iyon, magiging malaya ka na sa pananalapi?
Ano ang gusto mong bilhin? Salamat ha. Xiaojing. Ang theme song ng pelikulang ito, ginawa ng music college na hinanap ko, ng school orchestra, pero humihingi rin sila ng ganitong halaga. At yung animasayo na ginawa ng kumpanya na nag-o-outsource, lahat yan aabot sa ganitong halaga. Ang dami naman. Hindi ko alam kung si Amokui ay magre-reimburse. Ito na ang pinakamagandang, presyo sa cost performance. Siya Jiao, hindi ka pa nagtatrabaho sa kumpanya no? Hindi mo alam, ang pinakaayaw ng amo ay ang pagbabayad muli. Last time, hindi ako sumakay ng tren. Nag-tricycle ako, pinagalitan ako ng amo ng 3 oras. Hindi, kailangan kong maghanda ng mga sasabihin para ipaliwanag. Hoy, tulungan mo akong mag-isip kung ano ang sasabihin ko mamaya. Paalam. Hindi, oy, Xiaojing, ikaw. Ay nako, ang pinuno ng kumpanya na mayabang ay umibig sa tagalinis na si Tita. Bakit naka 3 milyon na naman? Paano nalugi ang pondo ng startup? President Kui, ito ang kasalukuyang listahan ng lahat ng kailangang i-reimburse. 8 milyon. Ito ay isang malaking pelikula na kasing level ng Lord of the Rings. 8 milyon. Hindi naman marami. Ay naku, direktor siya. Direktor siya. Talaga bang nagdidirect ka ng walang kwenta? Sinabi mo na ano ang katumbas? Ang Panginoon ng mga singsing. 4 milyon. Hindi mo ba naisip na masyadong maliit ang pera? President Kui, ang kumpanya ay kumukuha ng tao para magtrabaho, hindi para magpinta. Ang sinabi ko ay dapat na linya ni President Kui. Ay naku, wala akong pakialam. Sinasabi ko sa iyo, ngayon itong budget dapat mong gawin 10 beses. Ibalik at gawin muli. 10 beses. President Kui. Sabi ko 10 beses. 10 beses. 10 beses. Naaprubahan na ba ni President Kui? Sa tingin ni President Kui, ang daming gastos ay hindi siya nasisiyahan. Kaya mag-imbita na lang ng mga bata sa kindergarten para kumanta ng theme song. Ano naman? Masyadong maliit ba ang ginastos ni President Kui? Sabi niya, ang budget dapat dagdagan ng 10 beses. Ano? Kung ganoon, gagamitin natin lahat ng pinakamahusay. Ang soundtrack ay kailangan hanapin, ang Central Symphony Orchestra. Ang theme song ay kumuha ng Grammy Award-winning singer, lalaki at babae na magkatambal, para hindi nakakapagod. Kailangan ng 2. Tama. Pero ganyan, hindi pa rin maubos ang 2 beses na budget. Gagastusin natin ng pera sa mga special effects ng animation. Kailangan maging 50 beses, higit pa sa Hollywood. Magandang ideya. Kapag bumukas ang lotus na ito, dapat may pakiramdam na makulay at makisig. Ang 1 milyong espiritong gagamba bawat sinulid na kanilang iniluluwa. Dapat gawing malinaw at detalyado, may kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Magandang ideya. Baguhin. Boss Kai. Kami ni Xiaojing ay nag-usap ng matagal. Sa wakas, ang budget. Ay naging 10 beses. Sina lang. Ang liit lang ng nagastos na budget. Pero siya Jiao. Kailangan mong tandaan. Lahat ng ito. Lahat. Dapat gumamit ng pinakamahal. Tiyak na dapat ibigay sa manonood ang pinakamagandang pakiramdam. Malaki talaga ang pananaw. Sigurado akong gagawin kong ang pelikulang ito. Naabot sa buong mundo. Ang pelikula natin. Sa wakas, nakikita na ang resulta. Budget na 50 milyon ha. Hindi ba mataas ang efficiency? Pagbutihin natin. Sikaping matapos bago ang summer break. Para kumita si Boss Kai. Okay. Ang upa, kuryente at tubig bayad sa pangunahing mga awit, panlabas na tauhan, at live streaming lahat ay binayaran na. Paano gagastusin ang natitirang pera? Paano kung pumunta tayo sa Hangzhou para sa team building? Hindi na-approve ang pagsusuri, sabi ng system. Sa pinakaabalang oras ng trabaho gumawa ng team building, hindi naaayon sa business logic. Kuya Kian, nagtanong ako. Sa Hangzhou daw, maraming kumpanya ng pelikula at TV. Sa tingin ko, kailangan nating makipag-usap sa mga direktor, mga producer, para uminom kumain. Makipag-ugnayan, at mag-bonding matuto naman. Hindi pwede ito. Marami pang magagandang tanawin sa Hangzhou.
Pwede tayong pumunta para mag-tour, kumuha ng mga scenery. Sinabi ko na ito. Pumasa! Sa pamamagitan, Nalaman ko may isa pa sa Hangzhou na tinatawag na catching kumpanya ng pelikula. Kahit na sila ay hindi pa gaanong katagal itong itinatag, pero napakalaki ng sukat. Talagang sa tingin ko, kailangan nating pumunta at matuto. Bigla ko ring naisip iyon kung hindi, ikaw na lang ang mag-ayos lahat. Walang problema. Ang field trip na ito, kailangan nating makuha ang pinakamagandang tanawin at ipakita. Lahat ay dapat isama sa pelikula at ipakita sa mundo ang ganda ng ating China. Oo nga pala, at saka kailangan nating matuto mula sa mga karanasan ng mga matagumpay na kumpanya para maging ang ating pelikula, ang Huoza na nauwog Siagong, ay sumikat agad. May tiwala ba kayo? May tiwala, Tara? punta kayo sa aming kumpanya para sa team building Huangpu Kumpanya. Sige. Kami sa Catching Films ay malugod na tinatanggap ang pagdating ni Quizong. Dahil darating si Quizong, gusto kong ipakita sa kanya ang regalong inihanda ng maaga. Hindi ko alam kung siya ba ay... Ngayon, dito na ang pag-aaral natin. Dapat kayong mag-focus. Ang tagumpay ng kumpanya natin ay nakasalalay sa mga karanasang manggagawa sa pelikula hindi bababa sa 10 taon. Ang Huangpu ay mga third-rate college lang. Kung gusto ng mataas na takilya, syempre kailangan ang sensory stimulation ng manonood. Ang mga gawa ko ay para lang sa mga elementary students. Ang kumpanya ko ay malaki ang ininvest sa promotion. Ang mga pelikula ko ay hindi kailanman nagpo-promote. Maliban sa mapangasar na si Niu Xiaoyan. Overtime, overtime. Mag-overtime sa tamang oras. Walang magloloko sa akin. Sa tingin ko, kailangan nating pag-aralan ang kumpanya ni Amo Ding. Bigyan ng bawat empleyado ng tablet. Sa ganitong paraan, magiging madali ang trabaho kahit sa biyahe o bahay. Oy, Hindi pumasa ang system. ang gamit na ito para sa pag-uwi ay dapat sarili mong dalhin. Amokoy. Pero ang sweldo ko ay ginamit para pakasalan ang kapatid ko. Dapat maging maunawain sa hirap ng empleyado. Magbigay ng seguridad para sa empleyado. Pumasa na ang system. Kung ganon, ang gastos na ito ay i-reimburse ng kumpanya. Maya-maya, isasama ko kayo para bumili ng tablet, tapos kakain tayo ng masarap na pagkain. Ang mapagbigay ni Amo Kui, Kuya Chian. Sa huling araw, pupunta tayo sa team building ng Catching Film. Tara, Amo Kui. Maligayang pagdating sa Catching Film namin. Ipapakita ko sa iyo kung paano bumagsak ang Huangpu. Niu Xiaoyan. Ikaw ang nagtatag ng kumpanyang ito. Pinasikat ko kayo ng amo na nahulog sa tagalinis. Hindi niyo ako pinasalamatan. Sumama kayo sa iba para gumawa ng pelikula, hindi ninyo ako isinama. Pinabayaan ninyo ako. Kaya napilitan akong magtayo ng Catching Film. Amo Kui, mayroon akong regalo na ibibigay sa inyo. Amo Kui, may regalo ako para sa inyo. pindutin ang left button ng remote para magsimula ulit mula sa simula. Mali! Wow! Ang ganda! Gawa ninyo ito? Huoza nagwala sa Wuxia Palace. Gumawa ako ng parehong uri ng pelikula na tinatawag na Godzilla vs. Ultraman. Hulaan ninyo sino ang magugustuhan ng manonood. Ang pelikula ninyo ang budget ay 100 milyon. Samantalang ang budget namin ay 1.5 bilyon Niu Xiaoyan. Ang laki ng tulong mo sa akin. Niu Xiaoyan, imposible. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Ako ngayon ay isang sikat na bida ng short drama. Gusto kong gumawa ng pelikula. Hindi pinapansin ng investors kung may kakayahan ako o wala. Basta magbigay ng pera kaya nilang gawin ang lahat. Kalokohan! Niu Xiaoyan. Ang ating Waza. Tiyak na matatalo ang Ultraman mo. Sino ka ba? Ako si Xia Zhao, ang direktor ng Huangpu. Si Jiao, direktor na bulag. Kuikyan kayong mga hamak. Kaya niyo bang gumawa ng magandang pelikula? Niu Xiaoyan, sabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin yan sa kanila.
Para sa akin, lahat sila ay henyo. Ahampe, Si Amo Kui. kami sa Huangpu ay hindi naghahanap ng gulo. Pero hindi rin kami maaaring takutin. Gusto mong saktan ang aking hodya? Sige, tingnan natin kung ano kaya mong gawin, ikaw na T-Rex. Kaya mo ba? Hemp, Niu Xiaoyan. Gawin mo akong bagsak. Sa pagkakataong ito, dapat tagumpay tayo. Ang team building activity na ito ay nagpakita sa amin ng mga opisina ng malalaking kumpanya, mga benepisyo at kompensasyon, at mga pasilidad ng software, ay hindi naman maihahambing sa aming kumpanya. Ang ibang tao ay hindi kami nirerespeto. Si Amo Kui lang ang tumingin sa amin bilang mga henyo. Kailangan naming bago ang Godzilla vs. Ultraman gawin ang Huoja ng maaga. Hindi namin sasakupin ang summer slot. Sasakupin namin ang Chinese New Year slot. Sakupin ng Chinese New Year slot. Mula ngayon, ang kafe sa baba ay nabook na namin lahat. Nabook ang kafe. Sa bank account ng kumpanya, may natitira pang 43,260.40 yuan. Dahil kay Niu Xiaoyan, Godzilla vs. Ultraman. Sa settlement date na ito, tiyak na malulugi ako ng husto. Sa oras na iyon, tiyak na kaya ko makuha ang 200 million. Astig. Tiyak na kaya nating manalo sa Chinese New Year. Unang pwesto. Ay naku, Kuichian, ang Godzilla vs. Ultraman ko malapit nang ipalabas sa Chinese New Year. Natapos na ba ang inyong Huoja? ay, natapos na. Sabi ng eksperto, ang pelikula namin matapang at makabago. Ay naku, makakabasag ng record sa takilya, posible yan. Maben-ben, huwag kang magyabang. Kayo lang dalawa kayang talunin kami? Ang Huay Laiwu team? Niu Xiaoyan, wala kang alam kung gaano sila kalakas. Kayo lang dalawa. Kung malugi ang kumpanya. Dahil dati tayong magkakasama sa trabaho, papasukin kita sa kumpanya ko. Maglinis ng banyo. Si, tingnan natin kung sino ang huling iiyak. Hemp. Tabi. Walang modo. Oy Benben. Hindi mo ba naramdaman ang yabang mo kanina ay medyo sobra na? Ang huoza natin hindi pa talaga tapos. Bakit? Kian? Ang huodya natin ay nagdulot ng gulo sa Wuxia Palace na gawa na talaga. Ganyan ang sabi ng eksperto. Wang Xiaojing. Bakit mo nagawang gawin ang napakahusay na animasyon? Ginoong Kui, ibinigay mo ang pelikula, ganap na responsibilidad sa amin. Paano ka namin bibiguin? Hindi ko inaasahan. Bakit ninyo nagawa ng ganito kabilis? Kuya Kian, simula noong huling pinagtawanan ako ni Xiaoyan, lahat ay puno ng sigla. Araw-araw nag-overtime. Maliban sa aming dalawa. Sabihin mo sa akin kung saan-saan kayo nag-overtime. Sa kafe sa baba lang. Pero hindi na kailangan ng overtime pay. Bilang magkakapatid, nasa puso. Kailangan naming magpasalamat sa iyo, di ba? Siyempre, dapat kang magpasalamat sa kanya. Lahat ng script sa pagkakataong ito ay isinulat ni Xia Zhao. Siya ay bihasa sa human neurophysiology. Sa nerbiyos ng tao, kung kailan ito nagiging excited, alam na alam niya. Sa totoo lang, noong una, nagduda ako sa iyong pagpili ng tao. Ngayon tila, napakatalas. Ginoong Kui, dati, laging naaapi at napipiua. Ikaw lang ang naniwala na kami ay henyo. Ngayon, ang pelikulang ito, sa wakas, ay nagawa na. Baka gusto mong magsalita ng kaunti. Magsalita ka! Magsalita ka! Si. Kung ako ang tatanungin, di ba? Masama. Ang pelikula ni Niu Xiaoyan, Godzilla vs. Ultraman, sa Lunes ipalalabas. Ang ating huwaza, kailangan nating mauna. Ipapalabas bukas. Teka, tigil. Tigil! Pagkaantala sa operasyon ng negosyo ng walang tamang dahilan, paparusahan ka ng sistema ng milyong piso para sa pondo ng negosyo. Ang ibig kong sabihin, upang ipagdiwang ang maagang paglabas ng ating pelikula, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Kunin ninyo ang gusto ninyong kainin. Huwag kayong magtipid para sa akin. Ben, sige. Okay ba? Halika. Salamat, Ginoong He. Salamat, tara na. Kain tayo. Kumain tayo ng masarap, Ben.
Ang budget para sa pagkain ngayon ay maaaring dagdagan ng 1,000,000 piso. Bakit? Sabi ng system assessment, ito ang pinakamagandang pelikulang napanood niya. Pagkatapos ng release bukas, tiyak na malaki ang kikitain. Tara, cheers! Ito'y para sa Fears of Rampage sa Waksha Palace. Magbenta ng marami. Ah, hindi. Mga kasama. Ang produksyon ay nakadepende sa pagsisikap. Ang hit ay nakadepende sa swerte. Huwag kayong mag-alala. Director Kui, napakabait mo. Napakaintindi mo sa amin. Oo nga, Director Kui dati sa kumpanya. Hindi mo kami pinagbigyan ng pressure. Ngayon, kailangan nating gawing motibasyon ang pressure. Sikaping gawin ang Farja na masakop ang overseas market. Ay, tama, sandali. O, hindi ang ibig kong sabihin ay Xiaojing. Overseas market, marami pa tayong panahon. Ngayon, tayo ay hindi mag-uusap tungkol sa trabaho. Kumain at uminom lang. Huwag kayong magtipid para sa akin. Okay. Sige tara, inom. Inom. Bilis, punuin ang baso. Bukas hindi makakapag-release. Huwag mo akong sisihin. Xiaojing! Xiaojing! Oras na. Bilis, pumunta na. Gawin na ang mahalagang bagay. Siya Ziao, buti na lang nag-set ka ng alarm. Kung hindi, masasayang ang bukas. Bilis, bilis, bilis. Gawin na ang mahalagang bagay. Director ng Marketing at Distribution. Para ma-release ng mas maaga ang pelikula natin. Budget para sa marketing at distribution. Doblehin lahat. Gusto kong sa buwang ito, sa sinihan tanging, ang atin lang, Godzilla versus Ultraman. Walang fires ah? Qian, gising na gising. Lasing na tayo. Kailangan kong tumawag ng tao. Ang huoza ay dapat ipalabas ngayon. Hoy, Yong. Ben. Kahapon, lahat tayo uminom. Tama ba? Masama ang pakiramdam. Ang usapang pagpapalabas. Magpahinga muna, saka na pag-usapan. Hindi. Tatawag na ako ng tao ngayon. Oy, Ben. Qian. Ang huoza natin ay ipalabas na. Si Wang Xiaojing at Xia Zhao ang gumawa eh. Ang galing-galing nila eh. 3 bote ng baijiu. Hindi pa rin malasing. Ginoong Kuwei, pakibayaran na. Iscan para mag-order. Ticket para sa Godzilla vs. Ultraman. Ang pagkain ngayon ay may 20% discount. Ano? Godzilla vs. Ultraman. Nauna ring ipalabas? Qian, ang promotion ni New Xiaoyan, napakalakas. Ang huoza natin, wala tayong ininvest na kahit piso. Ang pelikula nila, at ang genre ay sobrang katulad ng sa atin. Kung ganito ang mangyayari, ang takilya natin ay makukuha nila. New Xiao yan ah. Ang square dancing na ginagawa mo sa loob ng maraming taon, sa wakas ay may ginawa kang tama, bibilhin ko ang ticket na iyon. Ang pagkain na ito, hindi na kailangan ng discount. See? Ginoong Kui. Ang kasalukuyang box office ay napakaliit. Ah, yun ba hindi ito kasalanan ninyo? Ako ito, dahil inuna ko ang kalidad ng pelikula, hindi nag-roadshow, wala ring promotion, dahil lagi akong naniniwala. Ang mata ng masa ay maliwanag. Nagkamali ako ng pag-iisip. Ang pera ng kumpanya ay ginamit sa welfare, kaya walang pera para sa roadshow. Pwede tayong matuto. Tulad ng pag-ibig ng presidente sa janitress gamit ang sariling koneksyon. Hoy, tigil. Ah, hindi.
Ang ibig kong sabihin, kailangan muna kayong matutong maging kalmado. Naniniwala ako sa pelikulang ito, ang reputasyon, tiyak na babaliktarin ang sitwasyon. Kuy, magandang balita. Ang huodya natin ay nagkagulo sa Wuxia Palace. Sumikat na! Sumikat na! Ngayon sa sinehan puno ng mahahabang pila lahat ay nanonood ng ating huodya. Hindi, bakit sila hindi nanonood ng Godzilla vs. Ultraman? Tingnan mo mismo. Sa comment section, sabi nila Godzilla vs. Ultraman puro special effects at tricks. Walang laman ang kwento, walang emosyon. Mas maganda pa ang huodya. Eto, may isa umiyak sa unang panood may 3 beses. 4 na beses nanood, may taste. Ginoong Kui, ang box office natin ay umabot na sa 100 million. Ang pelikula natin ay showing na sa Europe, showing na rin sa Africa. Ginoong Kui. Huodya. Ay tatalunin ang global box office numero 1 sa ranking. Ginoong Kui. Ginoong Kui. Ginoong Kui. Ginoong Kui. Tawag. Ano ba ang number? Tumawag sa 114 para malaman. Kuy Qian, bakit hindi ka mawalan ng pera? Kayo ay hindi nauubusan ng pera. Paano ako magiging immortal? Jing. Kung hindi ako magiging immortal, manatili ka na lang. Pagkatapos, ako ang mag-aararo, ako ang maghahabi, ako ang magluluto. Ako ang kakain. Ano ang gagawin ko? Samahan mo ako. Ikaw na nga, Xi Jinping. Para maging Diyos ng maaga, ninakaw mo ang prutas ng immortalidad. Ngayon, nangaakit ka pa ng tao. Emperor, wala po akong kasalanan. Ginawa ko lang ito para bayaran ang utang na loob sa aking tagapagligtas. Nagdadahilan ka lang. Itatapon kita sa impyerno. Oh, Diyos ko. Ako ang nahulog ng loob kay Jingjing. Hindi niya ako inakit. Ikaw ang unang nahulog sa kanya. Ako ang unang nahulog sa kanya. Ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Oo nga, kakakita ko lang ng 10 bilyon. Ibibigay ko lahat sa iyo. Kuikian, ikaw at si Xi Jinping ay magkaibang mundo tao at Diyos. Talagang imposibleng magsama. Kung pumayag ka, itatapon ko siya sa impyerno. Ibibigay ko ang 10 bilyong ito sa iyong account. Para sa susunod, masiyahan ka sa kayamanan at karangalan. Kuy Qian, okay lang, kahit mapunta ako sa impyerno. Kapag may pera ka na, makainom ka ng red wine, kumain ng lobster, at humanap ng magagandang babae. Jingjing. Kung ang pera ay mula sa pagpunta mo sa impyerno, ano pa ang silbi? Diyos ko, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ang perang ito, kung gusto mo kunin, kung hindi, bahala ka. Hindi pupunta si Jingjing sa impyerno. Kung hindi sa impyerno, okay lang. Di maging Diyos na lang. Naging Diyos na ako. Kanina, pagsubok lang iyon sa inyong dalawa. Si Jingjing, dahil may magandang puso ka at nagbayad ng utang na loob, ngayon ay aalisin ko ang iyong kasalanan at gagawin kitang Diyos. Salamat, Emperor. Kuy Qian. Bahala na. Isa lang akong hamak na tao. Ang milyon-milyon at bilyon-bilyon, okay lang mawala. Basta naging Diyos ka. Sapat na. Kuikian, mula ngayon, kung magsusumikap ka, tiyak na makakakuha ka ng malaking kita. Sa oras na yon, magkakaroon ka rin ng masayang pamilya at perpektong kapareha. Xi Jinping, sumama ka na sa akin pabalik sa langit. Kuy Qian. Umalis ka na. Hindi ba gusto mo lagi na maging Diyos? Hinintay mo ang sandaling ito ng matagal. Naghintay ka ng 500 taon. Lakad na. Kuya Kian, ano ba ang ginagawa mo? Sumama ka sa amin sa bagong kumpanya para gumawa ng pelikula. Ben.
Ayoko nang maging pabigat sa inyo. Anong ibig sabihin ng pabigat? Ang tagumpay ng pelikula natin ay dahil lahat sa'yo. Yung swerte ko lang yon, nagkataon. Wala talaga akong alam sa pelikula. Sa puso namin. Ikaw ang pinakamaalam sa pelikula. Kung wala ka, wala kaming lahat ngayon. Ginoong Kuwi, sumama ka na sa amin pabalik. Sige, may de-deliver pa akong pagkain. Umalis ka na. Bakit wala kang pangarap? Sumama ka sa akin pabalik. Bitawan mo ako. Tama na. Umuwi na kayo. Gusto ko lang mag-deliver ng pagkain ng maayos. Ayoko nang gumawa ng pelikula. Tara na. Jingjing. Hindi ba ako nananaginip? Hindi ka ba pumunta sa langit para maging diwata? Ano bang maganda sa pagiging diwata? Araw-araw, puro peach at ambon. Minsan may peach party pa. Nakakasawa. Sumama ka sa akin pauwi. Lulutuan kita ng masarap. Kahit anong gusto mong kainin, lulutuin ko para sa'yo. Tiyak na mas masarap pa sa langit. Walang dopamine sa langit.